Nakita natin sa nakaraang episode, ang sekreto ng kapangyarihan ni Jinwoo. Nakita niya dito ang labanan sa pagitan ng mga halimaw at mga silver na mandirigma. Kasabay nito dumating na ang Hunters Guild upang saklolohan ang ating bida at dito nga nila nakaharap ang architect. Sa pagtatapos ng kwento si Jinwoo ay bigla na lang napunta sa katawan ng Shadow Monarch at nagkaroon ng dalawang puso. Ating makikita na ang lahat ng alaala ng Shadow Monarch na ipinakita ng architect ay natapos na. Kasabay nito, patuloy naman na naglalaban ang architect at ang mga Korean hunters. Hinarap ni Cha Ha-in ang architect gamit ang kanyang sword dance, isang malakas na teknik na kung saan ang espada ay tila sumasayaw sa bilis at lakas nito. At dahil dito, ang architect ay lalong naingganyong kalabanin sila. Pero higit na malakas ang architect, kaya naman natamaan niya ng kanyang espada si Cha Ha-in. Ipinagyabang naman ng architect ang kanyang lakas, talino, at kapangyarihan. At makikita na ang lahat ng hunters na ito ay hindi makapalag at tila nanghihina na simula noong sila ay naglabanan. Pero patuloy pa rin silang lumaban at umatake, dahil ang tanging paraan para sila ay manalo ay gisingin si Sang Jinwoo. Sa isa pang atake ng architect, matatalo na sana niya si Cha Ha-in pero mabilis itong nakailag. At laking gulat ng architect na makita niyang may shadow sa balikat ni Cha Ha-in. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang hari na si Jinwoo ay naglagay ng shadow kay Cha Ha-in para protektahan ang itinuturing niyang kaibigan. Naramdaman ng architect na tapos na ang alaala ng Shadow Monarch at muli nang isisilang ang panibagong Shadow Monarch. Pero hindi niya inakala na ang kanyang itinuturing na hari ay bigla siyang atakihin. Si Sang Jinwoo, na may panibagong lakas, ay muling nagbalik. Galit na nagtanong si Jinwoo kung anong nangyari sa katawan niya dahil ang kanyang kanang dibdib ay umiilaw ng violet. At nang makita ng mga Korean hunters ang pagbabalik ni Jinwoo, nabuhayan sila ng pag-asa. Patuloy naman ang pag-atake ni Jinwoo sa architect at tuluyan niya itong napatumba dahil sa kanyang lakas. Dahil dito, sobrang nagtaka ang architect kung paanong si Sang Jinwoo pa rin siya at hindi ang Shadow Monarch ang nasa harapan niya kahit na mayroon ng itim na puso ito. Ang itim na puso na ito ang nagbibigay ng kakaibang dami ng mana kay Jinwoo. Pero kahit nangyari ang mga ito, hindi pa rin nasagot ang katanungan ni Jinwoo kung ano ba ang isang player at bakit siya ang pinili. Kaya sumigaw ng malakas ang architect dahil ramdam nito ang pagtataksil sa kanya ng Shadow Monarch. Sa ginawa niyang ito, nilabas ni Jinwoo ang mga armas at espada niya at itinutok sa architect. Pero lahat ng natitirang estatwa ay nagsimulang gumalaw. Ang mga ito ay puppet ng architect at kahit mamatay siya, patuloy pa rin ang kanyang mga puppet na atake. Pero ang plano ni Jinwoo ay patayin ang architect pati na ang kanyang mga puppet. Nagulat ang architect sa planong ito kaya nais niyang lokohin si Jinwoo na kapag pinatay niya ang architect, babalik si Jinwoo bilang isang A-rank hunter. Pero alam ito ni Jinwoo at alam niyang kahit patay na ang architect mananatili ang kapangyarihan niya. Kaya naman sinubukan ng architect na manipulahin ang system pero tinanggalan na siya ng karapatan na manipulahin ito. Kaya inilabas ni Jinwoo ang kanyang kapangyarihan at sinabing tatalunin niya ng buo ang system. At sa isang nakakamanghang atake ni Jinwoo, tuluyang nawasak ang estatwa ng architect. At bilang pagbabanta laban kay Jinwoo, ang mga huling salita ng architect ay kapag natayo ang haligi ng langit na may nagbabagang apoy, hindi matatakasan ni Jinwoo ang kamatayan. Mga bro, 999 likes ang goal natin sa video na ito. Paabutin nyo ng 999 likes ang video na ito at ilalabas ko na din agad yung episode 4. Kayo na lang ang hinihintay ko. Bilisan nyo at mag-like na kayo. Subscribe na din kayo sa iba pa natin channel, libre lang ang content natin, kaya hinihingi ko ang suporta nyo. At dito naman sa labas ng gate, nag-aantay ang ilang Korean hunters. Isang oras na ang lumipas mula nang pumasok ang Hunters Guild sa gate na ito. Ngunit maya-maya, makikita na may mga anino ng hunters ang palabas ng gate. Lahat sila ay makikitang sugatan at tila nanlulumo. Nagulat naman ang mga hunters sa labas at kita sa ekspresyon nila ang takot dahil ganito kalaking pinsala ang natamo ng malalakas na hunters. Hiniling naman ng Hunters Guild na tulungan silang buhatin ang mga namatay. Huling lumabas si Jinwoo na may sira-sirang damit dahil sa labanan. Siya ay nag-iisip ng malalim dahil natalo na niya ang architect pero wala pa ring kasagutan sa tanong niya. Napatanong naman si Woo Jinchul kay Jinwoo na kung bakit 20 top-ranked hunters ang namatay pero na-clear ito ni Jinwoo ng mag-isa. At muling napaisip ng malalim si Jinwoo. Saka sinabing nakaligtas lang siya sa tulong ng Hunters Guild at iba pa. Alam na pala ni Jinchul na double dungeon ang pinasok ni Jinwoo kaya humingi siya ng tulong sa ibang guild upang tumulong kay Jinwoo pero napakarami pa ring buhay ang nasawi. At doon din alaman ni Jinchul na ang double dungeon mismo ang nagdala kay Jinwoo doon sa gate na yon. Ibinunyag din ni Jinwoo na may mensahe siyang natanggap upang pumunta sa gate.
Pero ang mensaheng iyon ay tanging si Jinwoo lang ang nakakakita. Tunay na kakaiba si Jinwoo. Kinamusta naman ni Cha-hain si Jinwoo kung ayos lang ba siya. Sumagot naman si Jinwoo na maayos naman ang kalagayan niya at siguro pagod lang. Pagkasabi niya nito, bigla na lang bumagsak si Jinwoo at nawalan ng malay. Nabigla ang mga tao sa paligid at agad nilang tinulungan si Jinwoo. Sa lugar naman ng Tokyo, Japan na kung saan naroon si Yuri Orlov upang saraduhan ang gate, dumating ang malalaking truck na puno ng mga mana crystals. Maalala na hiniling ni Orlov ang mga ito upang mapalakas ang kanyang barrier sa gate. Sa pagdating ng tone-toneladang mana crystals, inihanda na ni Orlov ang mga ito upang simulan ang paglalagay ng barrier. Tiningnan nila ang napakalaking gate na kulay asul na nasa itaas. Ngunit may isang bagay ang bumabagabag sa kanya, may nararamdaman siyang kakaiba. Ito ay hindi dahil hindi perpekto ang kanyang barrier, subalit may isang presensya ang nasa paligid. Hinamon ito ni Orlov na ipakita ang kanyang sarili. At sa taas ng isang gusali, may isang nilalang na kulay itim ang nakatingin sa kanila. At makikita na ito ay isang tao na nakasuot ng jacket. Lumabas sa kanyang bibig ang mga salitang, ito na ang simula, ang lahat ay nangyayari ng maayos patungo sa isang hindi maiiwasang trahedya. At ang gate ay naging parang isang pulang bagyo na nagpadilim sa buong paligid. Naroon naman sa paligid ang mga militar, kahit na alam nila na walang magagawa ang mga baril at mga tangke nito laban sa mga halimaw mula sa gates. Ito pala ay backup plan na kung hindi magtagumpay si Orlov, may kaunting oras pa para humingi ng tulong. Kaya ang mga ito ay parang mga pangsakripisyo lamang. Sa mga oras na ito, sisimulan na ni Orlov ang paglalagay ng barrier sa gate. Lumalakad ito na puno ng kayabangan at nag-isip ng mga bansag sa kanya tulad ng isang taong nagsarado ng S-rank gate. Pero alam niya sa sarili niya na may isang taong mas nararapat sa bansag na yon. Uminom naman siya ng alak upang pakalmahin ang sarili. Tinanong pa niya kung ilan ang mga S-rank hunters sa paligid dahil gusto niyang mapanood siya ng mga ito. Ngunit kakaunti naman ang mga S-rank hunters sa bilang na 15. Sa ilang sandali, naging abnormal ang paggalaw ng gate. At ito ay unti-unti nang bumubukas. Sa kabilang banda, nagising si Sang Jinwoo sa hospital kung saan siya naroon. Bigla namang pumasok si Jinho at binati ang bagong gising na Jinwoo. Napasigaw si Jinho at tinanong kung bakit ang tagal gumising ni Jinwoo, at inakala niya na patay niya ito. Sino ba kasi ang mag-aakala na mawawalan siya ng malay sa loob ng 3 araw? Inalala ni Jinwoo ang lahat ng nangyari at ang lahat ng ipinakita sa kanya ng arkitek na nagdala sa kanya sa kapaguran at makatulog siya sa loob ng 3 araw. Bigla namang naalala ni Jinwoo ang S-rank gate sa Japan. Tinanong niya kung ano ang nangyari dito. Ikinuwento ni Jinho ang nangyari. Noong oras na magbukas ang gate, lumabas ang iba't ibang uri ng malalakas at makapangyarihang higante. Napakalaki ng mga ito na nagbigay ng takot sa mga hunters. Hindi maipinta ang kanilang mukha sa sobrang takot dahil sobrang lakas agad ng mga lumabas sa gate. Pero kumpiyansa si Orlov sa kanyang sarili at sinimulan ang paglalagay ng barrier. Iniangat niya ang kanyang kamay at kinuha ang kapangyarihan ng mga mana crystals na inilagay sa paligid. Inatake ito ng isang higante pero hindi ito nabutas o nagalaw man. Dahil dito, natuwa si Orlov sa naging resulta ng kanyang matibay na barrier. Ngunit may isang mas malakas na higante ang lumabas, at sa isang hiwa lang ng espada ay nabasag ang barrier na ito. At ang raid na ito ay nauwi sa isang malaking kabiguan. Nalungkot si Jinwoo sa mga salitang narinig niya. Sa loob naman ng office ni Yo Myung-han, siya ay nagising mula sa pagkakatulog sa kanyang lamesa. Tinanong niya ang assistant niya kung ilang oras siyang tulog, at nalaman niyang 23 na oras na siyang tulog. May iniabot naman ang kanyang assistant na mahalagang impormasyon. May 2 mahalagang bagay siyang sasabihin. Una, may isang tao ang nagising mula sa walang hanggang pagkakatulog o eternal slumber. At ang taong ito ay ang ina ni Sung Jinwoo. Si Myung-han ay nagulat na may taong nagising pala mula sa walang hanggang pagkakatulog. At ang pangalawang mahalagang bagay, ang anak niya na si Yoo Jin-hee ay naririto. Pumasok si Jin-hee at tinanong kung kailan niya pa nararanasan ang sintomas ng walang hanggang pagtulog. Sa kabilang banda naman, at dito dumating ang pinakamalaking kamalasan sa buhay ni Orlov. Walang nagawa at hindi nakapalag ang S-rank hunter na si Orlov nang siya ay pulutin at lunukin ng higante. Patuloy naman ang pag-atake ng mga militar ng kanilang mga tangke at armas sa mga higante. Pero kahit anong gawin nila, tila hindi man lang nasusugatan ang higante. Umarangkada naman ang Japanese S-rank hunter na si Kanai Tawata dala ang kanyang espada. Alam niyang walang talab ang armas ng mga militar kaya siya at ang kanyang grupo ang umatake sa napakalaking higante. Inuna nilang atakihin ang mga mata nito upang hindi makakita at hindi makadepensa ang higante. Pero sa sobrang bilis nito, ito ay nakailag at natuliro si Tawata dahil kahit sa sobrang laki nito, mabilis pa rin ang galaw ng higante. Sa kabilang banda naman, ang lahat ng labanang ito ay naka-broadcast sa telebisyon. Nanonood dito si Sang Jinwoo at inaanalisa ang mga nangyayari.
Ang kanyang mga napapanood ay sobrang tindi na anopat na ikumpara niya ito sa Jeju Island. Sinabi rin niyang kung hindi ito mapipigilan, ang buong Asya ay malalagay sa panganib, kaya dapat siyang kumilos agad upang maresolba ang problemang ito. Habang nasa malalim siyang pag-iisip, pumasok naman sa kwarto ang kanyang kapatid at sinabing huwag siyang pumunta rito. Tinanong siya ni Jinwoo kung anong ibig niyang sabihin. Ramdam ni Sang-jin na pupunta ang kanyang kapatid sa Japan upang tumulong, pero kita sa ekspresyon niya na malungkot siya. Agad naman na nangako ang kanyang kuya na si Jinwoo na hindi siya pupunta kahit saan. At sa mga ginawa niya nitong mga nakaraan, nais niya munang magpahinga kaya hindi dapat mag-alala si Gina. Si Sang Jinwoo, sa pangakong hindi siya pupunta upang tumulong ay umupo sa upuan ng isang parke. Nilabas niya ang kanyang shadow soldier na si Beru. Si Beru naman ay agad na tumugon sa pagtawag ng kanyang amo. Tinanong siya ni Jinwoo kung ito ba ay nanonood lamang ng drama kesa bantayang mabuti ang kanyang kapatid na si Gina. Hindi naman ito sumagot at tinanong na lang ni Jinwoo kung kamusta na ang kanyang kapatid. Wala namang ikinikilos na kakaiba si Gina, ayon kay Beru. Napaisip si Jinwoo na baka ang kanyang kapatid ay natrauma sa mga nangyayari. Hindi naman siya kasi ito pinipigilan sa mga raid niya maliban na lang noong una. Kaya naglakad-lakad muna si Jinwoo habang iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. At habang siya ay naglalakad, may isang kotse ang tumigil sa kanyang harapan at inimbitahan siya. Sa mga sumunod na pangyayari, si Jinwoo ay nasa loob ng office ni si O Myung-han. Nais ni Myung-han na makausap si Jinwoo patungkol sa kalagayan niya. Formal naman na nagpakilala si Myung-han kay Jinwoo at sinabing siya ang CEO ng Yojin Construction. Nilapag niya ang isang tseke at sinabi na hindi siya ang tipo ng tao na naniniwalang kayang bilhin ng pera ang kahit anong bagay lalo na sa harap ng isang S-rank hunter. Kundi, ibinibigay niya ito bilang pagpapakita ng sinseridad at pagiging totoo. Inisip naman ni Jinwoo kung ano ang nais nitong mangyari. Kaya tinanong niya kung anong nais ng CEO na bilhin mula sa kanya. Mula sa malungkot na ekspresyon, ibinunyag ni Myung-han na siya ay may sakit na katulad sa ina ni Jinwoo. Hindi ito alam ni Jinho na kanyang anak, kundi siya, ang kanyang asawa, at kanyang assistant lamang, maliban sa mga doktor ang nakakaalam patungkol dito. At ngayon, ibinunyag na rin niya ito kay Jinwoo. Inamin ng CEO na matagal na niyang hinahanap at sinusubukang makuha ang gamot sa walang hanggang pagtulog pero ang nakuha lang niya ay ang kaalaman na ang nanay ni Jinwoo ay gumaling mula dito. At naniniwala ang CEO na hindi aksidente na ang tanging gumaling lang sa sakit na ito ay ang nanay ni Jinwoo. Tiniyak naman ng CEO na ang tanging nais lang niya kay Jinwoo ay ang katotohanan. At kung magsabi siya ng totoo, hindi niya kalilimutan ang kabutihan niyang ito. Sa mga narinig na ito ni Jinwoo, napaisip siya ng malalim. Kailangan niyang pumili ng gagawin. Sasabihin ba niya ang totoo o itatago niya ito? Sa mga oras na ito, patuloy ang kaguluhan at labanan sa Japan dahil sa paglabas ng mga higante sa S-rank gate. Ang mga reporter ay nakasakay sa helicopter upang makitang mabuti ang nangyayari sa baba. Kita sa takot ng kameraman at reporter ang mga nangyayari sa baba. Ang mga higante ay sinisira ang mga gusali, hinuhugot ang mga puno, at binubura ang lahat ng may buhay. At higit pa doon, kinakain nila ng walang awa ang mga tao. Ang mga reporter naman ay kumpiyansa na hindi sila maabot sa itaas kaya patuloy sila sa panonood at pag-uulat ng nangyayari. Ang mas maliit na higante ang kumikilos habang ang pinakamalaki ay malapit sa gate. Maaring ito ay may hinihintay o binabantayan. Ayon sa kanila, humihinga ito pero parang wala itong buhay at tila may ibang kumokontrol na parang isang machine. Patuloy naman ang kanilang usapan at sinabi ng isa na 2 araw na ang nakakalipas simula nung bumukas ang S-rank gate. Sila ay nawawalan na ng pag-asa kung may makakapigil pa ba dito at may makakapagligtas pa kaya sa kanila. Dahil sa nakikita nila, ang trahedyang ito ay maaring sirain ang buong mundo. At dito na nagtatapos ang Season 3 Episode 6 ng Solo Leveling. Panoorin nyo na din ang Episode 7, ilalagay ko na yon sa ating channel.